Siguradong mababad trip ka dito sa unang ating gagawin ng reaction video. Estonian vlogger na nangharas ng mga Pilipino at tinawag pa po tayong mukhang unggoy. Inaresto at ipadedeport na po ng Bureau of Immigration. At sa isa pa pong manda ng ating reaction video, Russian vlogger na si Vitaly Sorobetsky. Malaki raw pinagbago hindi lang sa pisikal na itsura, kundi maging sa ugali matapos makulong ng 9 na buwan sa Pilipinas. Para po sa konteksto ng ating mga reaction video, panoorin po natin ang video to. Let's do this. Tila matitigil na ang Pinoy clickbait ng isang Estonian vlogger sa Dumaguete City. Bukod sa ginawa na siyang persona non grata, inaresto at ipadedeport na rin siya ng Bureau of Immigration. Narito ang buong frontline report. Then the guys, they look so monkeys sometimes. Like so monkey face. And when they're staring at me also, it's like... Mukhang unggoy. Ganito inilarawan ng Estonian vlogger na si Simru Sipu, aka pro-life traveler, ang mga lalaking Pinoy. Inang to, tanginang supot to. Pupunta-punta ka ng Pilipinas, tas manlalait ka ng hayop kang ng lahi ng may lahi, hayop ka. Dapat to, hindi to agad ipa-deport. Dapat to, ikulong din to, tulad ng nangyari doon sa Russian vlogger na si Sorobetsky, no? Tamo, nag-gesture siya ng parang unggoy, tapos sinabihan pa na ganun nga na tayo mga lalaking Pilipino ay mukha raw unggoy, no? Dapat to, hindi pa i-deport. Ikulong muna to nang maranasan niya yung hirap ng kulungan sa atin sa Pilipinas. Yan vlogger na si Simru Sipu, aka pro-life traveler, ang mga lalaking Pinoy. May babala rin siya sa mga foreigner na bibisita sa Pinas. When you will come to the Philippines, don't get yourself a single mom. Single mom, Jesus Christ. It's like some Filipino banged the woman already. Tira ulo talaga tong hype na supot na Estonian vlogger na to. Kung magka-choice mo yan kung ikaw ay manliligaw o magre-relasyon ng single mom. Nananahimik pati mga single mom na Pilipino. O, common sense, single mom nga, ibig sabihin may relasyon, nagka-relasyon na yun sa ibang lalaki. 'Di ba? Choice mo yan. At nananahimik ang mga single mom. Kahit ano pang lahi yan, single mom, tao pa rin yan. Wala kang karapatan para mag-react ng ganyan. Choice mo yan kung kukuha ka ng single mom. Hayop to. Tong supot na to, pupunta-punta ng Pilipinas tapos magaganyan-ganyan ka. Makatsyempo ka ng Pilipino naman narinig yung pagsasalta mo ng ganyan, makukuyog ka. Ako, saka sana sinasabi ko, huwag muna i-deport. Ikulong tong hayop na to. Nang pupunta-punta ka ng Pilipinas para mang-alipusta ka ng lahi ng may lahi. Sira ulo ka. It's like some Filipino banged the woman already. Pero hindi lang yan ang vlog niya na tungkol sa mga Pinoy. Halos lahat ng content ng Estonian vlogger, Pinoy clickbait. Karamihan din sa content niya, kasama ang Pinay niyang asawa. Isa pa sa kinokol. Tama, Pilipina pa pala ang asawa tapos kinukonsinti ng... Ay nako, sana madala tong hayop na to. At yun nga, Pilipina pa pala ang asawa tapos ganun yung sinasabi niya. Di ba? Pupunta-punta ka ng bansa namin, ganyan manlalait ka. Sasabihin mo mukhang unggoy yung Pilipino. Bakit? Gwapo ka ba? Sino ba ang itsura mo, hype ka? Tapos ang content mo puro Pilipino? Ibig sabihin lang nun, gagatasan mo lang mga Pilipinong hayop ka. Nakakagigil tong mga gantong vlogger, ano? Ito, di ba si Sorobetsky, di ba? Talagang rin to, nang aharas din ng Pilipino. Tapos yun nga, naranasan niya ang Philippine jail. Bumait nga raw, mamaya gagawa natin reaction video yun. Diretso natin to. Clickbait. Karamihan din sa content niya, kasama ang Pinay niyang asawa. Isa pa sa kino-call out sa Estonian vlogger ang panghaharas umano ng mga minor de edad at pagbibideo nito ng walang permiso sa mga bata at mga babae. Grabe to, dapat po talaga ito ay makulong dahil para sa akin mas malala po itong ginagawa nito kay Sorobetsky, di ba? Although talaga meron ding parang pagdanakaw yung naging kaso rin Sorobetsky dahil yung kinuha niya kanyang electric pan, di ba? Pero dapat itong bastos na to ay maranasan ng kulungan ng Pilipinas para talagang madala tong supot na to. Una na siyang itinuring na persona non grata sa Negros Oriental hanggang sa inaresto na siya ng Bureau of Immigration sa kanyang nirerentahang bahay sa Dumaguete City. Kaya ang pagbablog niya tungkol sa buhay niya rito sa bansa mukhang matitigil na. Inaayos na rin kasi ang pagpapadeport sa kanya dahil sa paglabag niya sa Philippine Immigration Act of 1940. Wag muna siyang i-deport, iparanas dito sa hayop na muna to ang kulungan natin. At sana matakalan to sa loob. Nakakagigil po kahit po
Hindi po natin hinahangad sa sa tao na yung mga ganung bagay. Pero sa ganitong klaseng nilalang na sobrang racist, no, at pupunta-punta ka sa bansa ng may bansa, gagatasan mo ang mga Pilipino at kukuhanan mo pa ng video ang mga minor de edad namin, na mga bata, at mga single mom na mga Pilipinong nananahimik ay pagsasalita mo ng ganun. Para maranasan mo lang yung nangyari kay Sorobetsky. Dapat to, sa Bureau of Immigration, wag nyo muna tong ipadedeport. Pararasin muna yung kulungan dito sa hayop na to. Ang mapanlait na vlogger, panay sorry ngayon sa presinto. Wala naman daw siyang masamang intensyon sa Pilipinas. Tira ulo, wala ka masamang intensyon. Ang dami mong sinabi, pati mga minor de edad na Pilipino, binibidyohan mo lang ganun-ganun lang, hayop ka. Ang gigil, ano? Vlogger, panay sorry ngayon sa presinto. Wala naman daw siyang masamang intensyon sa Pilipinas. If somebody was offended, I'm very sorry about this. I'm very sorry. I didn't do this intentionally. Kung hindi to nasample lang, hindi to nahuli ng Bureau of Immigration, content pa rin yan ng content, puro ganun. 'Di ba? Imbis na magandang content, 'di ba, na tungkol sa Philippine 'di ba, tourism natin, ganun-ganun. Para hindi, 'di ba, pang-aalipos sa Pilipino, unang-una doon ako nang gigigil sa sila, sabi niya na mukha raw tayong unggoy, yung mga lalaking Pilipino. Tira ulo tong hayop na to. It's just maybe my understanding of the situation was wrong. Very wrong talaga dahil yung utak mo nasa puwet, hayop ka. But that never has been my intention. My intention always been in the Philippines, explore and connect with the locals because I love Filipinos. Collect with the local. Sira ulo ka, talagang yun ang content mo. Ang dami mo ang content daw na puro pangbabasto sa Pilipinong, hayop ka. Wala po tayo nagagawa, kaya ganito reaction ko, nang gigigil ako sa hayop na to. Nanindigan naman ng BI na pananagutin ang sino mang dayuhan na Tama. babasto sa mga Pilipino at sa mga batas ito. Giit pa ng ahensya, hindi content playground ang Pilipinas. Yes. Welcome naman daw ang mga turista. Pero kung sino man ang mananamantala sa mga Pilipino para lang sa views, Tama. ay mahaharap sa pag-aresto. Sa lahat, sa lahat sana ng mga pupuntang mga foreigner sa Pilipinas o kahit saang ibang bansa, huwag niyong abusuhin ang inyong pagpunta sa mga bansang pupuntahan nyo at alamin nyo rin ang batas at sana huwag kayong maging racist. Una-una, itong hayop na to, kino-content niya ang mga Pilipino. Nilalait na tayo tas ginagatasan pang Pilipinas. Kaya sa mga Pilipino rin, huwag po kayong masyadong mabait sa mga foreigner. Lalo alam nyo naman po, ang balak ng iba, hindi naman po lahat, yung balak po ng iba, talagang gusto lang po nilang gatasan po tayo. Dahil tayo po mga Pilipino, lalo po dyan sa Pilipinas, masyado pong gullible, gullible po talaga. At talaga pong, masyado tayong mabait talaga. Yun po talaga real talk, sa mga Pilipino. Kahit minsan talaga naaabuso na rin po ang Pilipino sa sobrang kabaitan po natin. Sana po, tansyahin natin tong mga foreigner na to. Lalo't alam po natin, tulad tong hype na to, kung dito nahuli, di ba? Alamin po natin yung content nila. Pag nakita po natin yung mga channel nila na talaga pong ang content nila ay pambabastos sa mga Pilipino, sa atin, dyan sa Pilipinas, huwag nyo pong tangkilikin. Kung maaari nga po, i-report nyo po yung mga channel na mga hayop na yan. Deportation at blacklisting. Sabi pa ng ahensya, katulad lang ng Estonian vlogger ang naaresto at ipinadeport ng Russian vlogger na si Vitaly Zidorowetsky na ginawang content ang pambabastos sa mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline. At yun nga, usapang Robetsky, panoorin po natin to. Yun nga, si Vlad Sorobetsky bumait nga daw sa kulungan. Panoorin po natin to. Finally, nakaalis na po si Vitaly Zodorowetsky, itong Vitaly Russian. Zodorowetsky. Si Vitaly. After 9 months. So he was under your custody for all 9 months. At saka nung hinarap siya sa media, parang na siya parang behave na siya, para nakapag Dapat lang good manners, sana. right conduct na siya, hindi na siya aligaga. So ano po yung, kung pwede nyo ikwento, ano yung naging niya, karanasan? Haba po siya nakadetine ng 9 na buwan dito po sa Pilipinas bago po siya na-deport, pabalik po. Sa Amerika ba siya ibabalik or sa Hindi. Russia? Sa Russia po, binalik po natin siya through a direct flight from Kalibo to Russia. Oh. Kasi doon lamang po merong direct flight na airline na rekta po sa Russia. Oo. And then, during his time po sa ating facility, actually malaki yung difference po mula nung siya pumasok, saka nung lumabas po siya. Hindi lang sa itsura, kasi nung una parang
malaking mama siya eh. Ngayon, parang medyo naging gruff na yung itsura niya. Well, sana talagang nagkaroon ng realization itong si Torobetsky sa nangyari sa kanya at sa Pilipinas. Sana hindi yung drama lang para maawa yung tao, talaga parang hindi na lang siya umimik, no? Tulad nung unang salta niya dun sa kulungan na talagang ang kulit-kulit niya, no? Nagwawaki-waki face pa siya. At talaga po nakita po natin talaga na balbasarado na siya. 'Di ba? Siguro natakalan sa loob to si Torobetsky kaya nagkagayan yan Warning po to, no, sa lahat po ng foreigner na pupunta sa Pilipinas at talagang mga aabuso lang ng mga kapwa Pilipino natin. Nako, ito na po. Talaga pong hindi po sasantuhin kayo ng mga batas namin sa Pilipinas. At syempre sa lahat po ng mga bansang pupuntahan natin, kahit tayo po mga Pilipino, wag po tayong aabuso at sumunod po tayo sa batas. Dahil po, wag nating aabusuhin yung mga bansang pupuntahan natin. Kailangan alamin po natin kung anong mga kalakalan doon, kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. Para po hindi po tayo mapapahamak. Yun nga po, maging mabait po tayo sa bansang pupuntahan natin. Wag po natin gawin yung mga ginagawang bagay ng mga tulad ng mga vlogger na to. But when he arrived, before he was detained, ano pa, yung Maangas? parang nagtotont pa siya. Maangas, mayabang. Nakiinis pa Tama. siya. Oo, Pag makikita mo yung mga video sa kanya habang ini-inquest siya, na nagpapakit siya sa camera, nandidila siya. Oo. Magkakaalaman niya kung talaga nagbago to si Torobetsky kapag naglabas ulit ng bagong vlog yan. Doon natin makikita. Kapag ito ay bumalik sa dating gawi niya na vlog na gano'n nga, na gano'n yung content niya, ay wala po. Isa pong fake na talagang siguro talagang nanahimik na lang siya para talagang maipa-deport na siya sa Russia. Kasi nahirapan po yan sigurado sa ating kulungan sa Pilipinas. No? Ganun po yun. Siyempre po, foreigner yan Russian pa yan, di ba? Talaga pong hindi siya sanay doon sa ganung kalakaran sa ating kulungan. Kaya siguro talagang nanahimik na lang yan. Sana lang talaga, no, nagkaroon siya ng lesson talaga na hindi niya na uulitin sa kahit anong bansang puntahan niya yung mga ginawa niya. At yun nga sa Estonian vlogger, doon din ako nanggigigil. Sana po sa BI, no, wag niyo po munang ipa-deport. Iparanas niyo muna po yung kulungan. Dahil grabe rin po yung mga ginawa noon, di ba? Nilait po ang mga Pilipino. Tapos, di ba, pati single mom nilait din. Tapos yung mga minor de edad po natin, ayun nga, kinukuha niya ng video ng walang permiso. Maling-mali po yun. Ganyan. Pero nung things started to be serious, it looks like naging naramdaman niya na yung gravity nung ginawa niya. Nung hinarap na siya sa press conference, Oo. and then dinala Nakita niyo, di ba, yung tsura niya, di ba? Dati, kengko yan Ngayon, tinan niyo, seryoso. Ang layo ng naging itsura niya, di ba? Nang balbasarado na talaga siya. Di ba, siguro, tapos, ngayon, tuwan-tuwa na yan dahil syempre, nakalaya siya at ipa-deport na siya. Nakita niyo naman yung video kanina, di ba? Nung papunta na siguro siya ng airport. Sinamahan pa siya ng Bureau of Immigration. Di ba, parang talagang nananahimik na lang itong si Torobetsky. Kaya sana nga talagang tumino na tong hayop din na to. Dahil talaga pong marami pong bansa natin to na pinuntahan na talaga pong naggawa rin talaga to ng mga distraction dun. Talagang nakasuhan din siya dun. Talagang sa Pilipinas lang siya natuluyan na nakulong. Isipin nyo na kulang-kulang 1 taon na yung nakulong siya, 9 months. na siya sa facility. Siguro na-shock siya kasi hindi ito first class accommodation. Yun, tama. Yung facility. Admittedly, hindi ito masyadong maganda. Kung saan siya nasanayan. With decent, but hindi ito masyadong maganda. Talagang siksikan. Medyo marami-rami po doon sa fasilidad natin. So, Isipin nyo, no? Di ba? Lalo foreigner ka. Nag-expect ka siguro na yung kulungan natin, parang kulungan nila. Di ba? Ang layo, men. Kaya kahit tayo mga Pilipino, magtino tayo, no? Kasi hindi po maganda ang kasasapitan mo kapag nakakulong ka. Yun nga sinasabi, no? Siksikan, parang sardinas, di ba? Sa dami po na nakakulong doon. Di ba? Kaya talagang gawin po natin yung tama. Wag po na tayong gumawa ng kamalian para hindi po na natin mararanasan yung mangulungan. Hindi po talaga, kahit 10 bansa, kahit pa mukhang 5-star hotel pa yung kulungan, hindi po maganda makukulong ka. Lalo't gumawa ka ng hindi maganda. Di ba? I guess that's when it hit him na talagang oops, may problema ako. And then ang kwento po sa atin ng ating warden doon sa facility po natin is that he would always lagi pong nagdadasal, lagi nagbabasa ng Bible. Bah, bumait pala talaga. Ewan natin ha. Di natin alam. Baka mamaya talagang scripted yung gano'n niya. Kasi unang-una, di ba? Yan yung mga content niya. Di ba? Yung makulit siya. Di ba? Baka kaya ginagawa niya yun para makitaan siya ng, di ba? Good moral and kung ano man yun. Para talagang isipin niya na talagang mapaalis na siya dyan o ma-deport siya. At ayun na nga.
wish come true nun, deport na siya, malamang tuwang-tuwa na yan si So siguro parang na may realization Oo. na nagkamali talaga siya and there was really nakita niya crime pala talaga yung ginawa ko. Bukod po kay Yes. Vitali, no, nagkaroon din po ng arrest. Ayun lang po, no, dahil sa mga hayop na to, ayun nga maging lesson po yan sa lahat po ng mga pupunta sa Pilipinas ng mga, lalo mga vlogger, ng mga foreigner, no. At tayo rin mga Pilipino, sa atin din na maging lesson po to. Sumunod po tayo sa batas ng mga bansang pupuntahan natin. Dahil talagang dapat po yun ang gawin natin. Wag po tayong aabuso at wag po tayong mang-aabuso ng kapwa natin para hindi po natin kasapitin ng mga sinabit po ng mga hayop na to. Lalong-lalo na po itong Estonian vlogger, nakakagigil talaga. Pasensya na po kayo, no, kung nagbumura po ako dito sa vlog po natin na to. Kung nakaabot ka hanggang dito, maraming salamat. Huwag mo kalalimutan mag-like sa ating video kung gusto mo ng ganitong content. Mag-subscribe ka na rin para updated ka. Until next time, mag-iingat ka. God bless and peace out.